tayo ay ang mga soberanong mamayang Pilipino sa ating bayang Magiliw. Nasa atin ang kataas-taasang kapangyarihan. Tayo ang magpapasya kung anong landas ang dapat nating tahakin at kung anong diskarte ang ating ihahain para makamtan ang makatarungan at makataong lipunan. Good morning po, Kilatis Lagari po, ang inyo pong abang lingkod. No? Tara na at magkaisang manindigan para sa ating kapakanan, karapatan, at kinabukasan. Hindi lamang ng ating kasalukuyang henerasyon, kung hindi para sa mga darating pang o susunod pang salinlahing kayumanggi. Till His kingdom come! Pakishare po itong ating video na ito at paki-like na rin po at mag-request to join po kayo dito po sa ating Bayanihan People Power Coalition. Malinaw po, ito po ay para sa ating kapakanan, karapatan at kinabukasan. Atin, as in tayong mga 99.9% mga itsapuerang Pilipino. Panahon na naman ng politika. Aasahan na po natin ang mga traidor at kawatang kunoy politician na mangguguyo, mang-uuto para sa ating mga sagradong boto. Asahan din po natin na hindi lang mga traidor at kawatan ang mga politisyan lamang, kundi maging ang mga kumulik potong. Oh? So, bantayan po natin, igwardya sarado po natin ang kumulik potong. Ipagdiinan po natin, igiit po natin na ipatupad nila ang random manual audit, rinsunod sa batas, kung saan ito ay gaganapin sa mga presinto mismo, sa mismong araw ng halalan. Hindi sa 5-star hotel makaraan ng ilang linggo, mismong sa araw ng halalan. Sa ngayon pa lamang, tayo po ay kanila ng inuuto at ginuguyo. Maaari daw pong mag-antimano, i-canvas ang mga boto alinsunod sa ibabalandra nila sa screen ng vote cheating machine na mga balota na filled out na. Ang tanong, totoo bang mga balota natin yon? O yun ay mga peke na balota? Kumbaga electronically generated fake ballots. Meron ba sila garantiya? Sabihin sa atin na yun nga ang mga balota ng ating pinilapan. At wag din ho tayong pauuto sa sinasabi nila na napakahirap po ritukihin ang mga balota para ikasa ang electronic dagdag bawas. Sapagkat kung meron man silang discarding gagawin, yan po ay nasa application program. Yung canvassing program, halimbawa, ilagay nila doon sa utos. Ang makina naman sumusunod, masunurin yan .
Pagka nakalagay dun sa program na ang pang-11 boto ni Lapu-Lapu, bilangin mo para kay Magellan, tapos ng boxing. Wala ho tayong kamalay-malay sa diskarte nila. Tara na po. Magkaisa ho tayo rito, magsama-sama at tayo po ay ipaglaban ng ating mga karapatan. Dito po sa Bayanihan People Power Coalition. Ito po ay pagsasama-sama ng iba't ibang grupo, maging ng mga individual, para isulong ang ating kapakanan, ang ating karapatan at ang ating kinabukasan. Kinabukasan ng lahing kayumanggi. Ang mga layunin po ng Bayanihan People Power Coalition ay unang-una magsisilbi po tayong makinarya politika ng ating pong mga juror advocate candidates. Ibig sabihin, itong mga kandidato pong ito ay hayagang ilalapag sa mga botante na ang numero 1 nilang plataforma ay ang paghahain ng amenda numero 1 sa Bill of Rights, as in karapatan ng mga soberanong mga mamamayang Pilipino, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected na maging hukom, kurado o juror sa hukuman trial by jury of we, the sovereign Filipino people. Panahon na po upang baklasin ang kabuktutan ng hukumang trial by palakasan ng mga traidor at kawatan na kunoy politicians. Simulat sa pulpo, noong 1946, July 4, nung pinagkaloob sa atin ang ating kalayaan, nag-umpisa ng umarangkada itong mga traidor at mga kawatang kuno ay politician gamit ang hukuman trial by palakasan. Hindi po defined sa ating pong Bill of Rights kung ano ang due process of law. Na dapat ang due process of law ay walang sinuman ang maaaring panagutin sa krimen, maliban na lamang kung merong akusasyon o sakdal na nagmula sa grand jury of the people po yun. Tayo po ang dapat naroon. At lahat ng akusado ay pagkakakalooban ng mabilis, pampubliko at patas na paglilitis sa hukumang trial by jury of we, the sovereign Filipino people. And so nagkaganon po ang ating buhay, nagkaletse-letse, sapagkat yun nga, walang definisyon, demokratikong kahulugan ng due process of law. So nasa kamay ngayon ng mga nakaluklok sa pwesto kung ano ang dapat na due process of law sang-ayon sa kanilang mga kaungasan. Ang Bayanihan People Power Coalition po ay maghahain din ng mandamus petisyon upang panagutin at pagbayarin ng tig 500,000 pesos bawat botante ito pong mga opisyal at mga abogado sa COMELEC. Bakit? Dahil kanila pong sinasagkaan ang ating mga karapatan. In particular, yung pong deprivation of our sacred right to suffrage.
Panagutin po natin sila. Maghahain din po ang ating Bayanihan People Power Coalition ng impeachment complaint laban sa mga komisyoner at chairman ng COMELEC dahil nga sa paglabag nila sa ating mga karapatan. Korte Suprema na po mismo ang may sabi. No? Na ang COMELEC ay gravely abuse its discretion dahil sa kanilang idinideklarang mga nuisance candidate, ito po mga bona fide naman to run for public office ng mga Pilipino. At hindi lang karapatan ng mga kumakandidato ang kanilang nilabag, bagkos maging ang karapatan ng mga botante. So malinaw po yan. Meron na po tayong imprimatur mismong galing sa Korte Suprema para sila ay sampahan ng kaso at pagbayarin ng danyos perwisyos. Makaraang maalis na sa pwesto sa pamagitan ng impeachment ito pong mga komisyoner at chairman ng COMELEC, si George Erwin Calabasa Garcia. Maghahain na po tayo ng kasong kriminal na naman laban sa kanila. Ang atin pong papel bilang makinarya politika ng mga juror advocates candidates 2025 at sa mga susunod pang halalan ay meron pong batayan sa batas. Ang legal po nating batayan ay matutunghayan sa Artikulo 10 ng Omnibus Election Code, Campaign and Election Propaganda. Dito po sa terms pinaliliwanag sa naturang batas, paragraph B, the term election campaign or partisan political activity refers to an act designed to promote the election of or defeat of a particular candidate or candidates to a public office which shall include. So malinaw po yan, ha? Ikakampanya po natin yung mga juror advocate candidate. Huwag natin silang paggastusin kahit na 5 duling. Ano po? At ikakampanya din natin na huwag iboto ito po mga traidor at kawatan sa pamahalaan. Kung kailangan mag-ambagan po tayo ng piso-piso, gawin po natin. Ang pinakamahalaga, tayo po ay ilalaan po natin ang ating mga sagradong boto para sa Team Juror Advocate Candidates 2025. Gayon din, tayo po sa anumang pagkakataon na meron, ibubulong po natin sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kapatid, kapamilya, maging mga kaaway, ang beauty ng hukuman trial by jury, kung kaya dapat suportahan po natin ito pong mga team juror, ang ating pong team juror advocate candidates 2025. Gayon din po, gamitin po natin ng ating tinig, boses na dumadagungdong na ngayon sa social media para sa pangangampanya. Kung atin pong mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, maging nandun sa abroad, abay, bigyan po natin ng linaw ang kanilang isipan. Imulat po natin sila sa beauty ng hukumang trial by jury. At syempre, para makuha natin ang kanilang suporta. Alinsunod po sa Omnibus Election Code of 1985, sa ating pong pagpapatuloy, may karapatan po tayo na magsagawa ng mga political caucuses, magpulong-pulong
magkita-kits, no, ha? Mag-rally, pumarada, at iba pa pong mga kahalintulad na pagkilos, ano ha? At ang layunin nga ay para humirit, hilingin po natin ang sagradong boto ng atin pong mga kapwa Pilipino, kapwa itsapwerang mamamayang Pilipino. 99.9% po sa atin, mga itsapwerang Pilipino. At syempre po, sasagawa din tayo ng mga propaganda. Pabor sa ating mga kandidato at kontra naman sa mga traidor at kawatang kuno ay politisyan. No? Pwede din po tayong mangalap ng pondo, mag-solicit po. Magsagawa ng mga interviews at ibalandra po natin sa ating social media platforms. Meron na po tayong boses, dumadagundong na. Gamitin po natin. Huwag natin hayaan mapanis po yung ating platform para tayo po ay magsalita pabor sa ating mga juror advocates, candidates, at kontra naman sa mga traidor at kawatang kuno ay politicians. So pagkat tayo po may grupo, halimbawa, pwede po tayong mangalap, miski individually, pwede po tayong mangalap, mag-solicit ng pondo para makapagawa po tayo ng mga campaign para Pernalias at ikalat po natin sa social media. Maging sa ating mga tahanan, pwede po tayong maglagay ng atin pong mga tarpaulin. Bayanihan People Power Coalition, lagay natin, vote wisely. Sa mahabang panahon po, walang muka si Wisely. Ngayon, meron na po. Si Wisely po ay juror advocate. Ang salbasyon ng ating nasyon. Malinaw na malinaw po ang ating adhikain at mithiin. Pagtataguyod ng kapakanan nating 99.9% mga itsapwerang Pilipino, ating mga karapatan at kinabukasan. Malinaw na malinaw po, korupsyon ang punot dulo ng lahat ng mga cancel sa lipunang Pilipino. Malinaw na malinaw po, sa hukumang trial by jury ng mga mamayan po lamang matutuldukan ito pong paghahari-harian ng mga traidor at kawatan sa ating bayan. Malinaw na malinaw po na korupsyon ng sanhi at dahilan kung bakit mataas ang presyo ng bigas, kung bakit ang ating pong edukasyon, sistema ng edukasyon sa laula. Kung bakit ang ating pong kapakanan, karapatan at kayamanan sa West Philippine Sea ay naibinibenta sa China ng mga traidor at kawatan dahil po sa korupsyon. At para po maging tunay at totoo ang sinasabing sa gobyernong tapat lahat ay aangat, ito po ang susi. Ang ating mga karapatan o ang ating karapatan bilang mga hukom, hurado o juror sa hukumang trial by jury nating mga mamayan.